Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. Tunghayan po natin ang isa na naman pong kwentong mula sa tunay na pangyayari. Pakinggan po natin. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Marlon. Kapatid po ako ni Maria. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa kapatid ko, si Maria. Noong nagtatrabaho siya bilang DH sa ibang bansa. Mahirap lang kasi kami. Si tatay ay isang magsasaka. Si nanay naman ay simpleng may bahay lang. At dahil sa hirap ng buhay, maaga kaming namulat ni ate sa pagtatrabaho. Tinulungan agad namin sina tatay sa paghahanap buhay. Hindi na kami nakapagtapos ng pag-aaral at nakipagsapalaran na kami sa Maynila upang magtrabaho. Hanggang high school lamang ang natapos naming dalawa. Nakapagtrabaho kami sa isang grocery sa Manila. Okay naman ang trabaho. Pero hindi yun sapat sa amin kasi ang aming sweldo ay ipinapadala namin kina tatay para sa palayan nito. Pero nagtiis lang kami. Tiyaga lang sa buhay kumbaga. Hanggang sa may nakilala kaming kaibigan na naging tindera din dati sa pinagtatrabuhan namin. Sabi nito, naghahanap daw ng isang helper ang amo nito sa Saudi Arabia. Isa lang daw ang kailangan dahil tapos na raw kasi ang kontrata nito ron. Nung mga panahon na yun, gustong gusto namin ni ate na makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil malaki ang sweldo nito kumpara sa sweldo na tinatanggap namin ngayon. Pag-asa na rin namin yun para maiahon namin sa hirap sina nanay. Nakiusap kami sa kaibigan namin kung pwedeng dalawa kaming makapagtrabaho sa abroad. Kaso sabi raw ng agency ay isa lang ang hinahanap. Kaya si ate na lang ang ipinadala. Nagpaubaya na lang ako kasi wala pa namang opportunity para sa akin. Kahit helper lang. Dahil pareho lang naman ang purpose namin kapag pumunta kami ron. Kaya si ate ang isinama ng kaibigan namin sa mismong agency. Yung magiging pamasahe niya raw ay ikakaltas na lang daw sa magiging sweldo niya ron. Nung naroon na si ate, ay panay ang tawagan namin. Nagtatrabaho si Ate Maria sa KSA o sa Kingdom of Saudi Arabia. Sabi pa ni ate, ang minimum wage daw sa Saudi ay hindi katulad sa Pilipinas. Sa loob ng 2 taon niyang pagtatrabaho ron, ay nakakapagpadala naman siya sa amin. Pero nung mga taong ding yun, ay napakarami niyang karanasan sa trabaho. Ang hindi niya makakalimutang karanasan sa Saudi ay nung ang anak ng madam niya na si Hanasa ay inakasuhan si ate na ninakaw raw niya ang earphones nito. Noong una ay tinanong muna raw siya ng anak ng amo kung nilinis ni ate ang kwarto nito. Sinabi niyang oo at doon nagalit ito. Isusumbong daw si ate ng bata kay baba na ninakaw niya ang earphones nito na naroon lamang daw sa kama. Pero sigurado naman daw si ate na wala siyang nakikitang earphones. Kaya noong hindi siya umamin,
ay isinumbong siya nito kay Baba o yung tatay nito. Umiyak pa nun si ate dahil ang tagal na niyang nagtatrabaho ron pero dun pa siya pinagbintangang magnanakaw. Nagpaliwanag nga si ate pero hindi naman naniniwala yung asawa ni Madam. Voluntaryo pang ang pinayagan ni ate na tingnan ng Baba ang mga kagamitan niya pero hindi siya pinakinggan nito. Isa raw siyang magnanakaw. Umiyak daw si ate pero walang pakialam ang amo niya. Hanggang sa natagpuan daw nila yung earphone sa kotse nito. Humingi ng tawad si Baba sa kanya. Tango lamang ang sinagot ni ate at nanahimik. Mahirap talaga ang buhay ng isang domestic helper. Lalo na't mag-isa ka lang at walang matatakbuhan. Yun ang sabi ni Ate Maria. Ibang-iba raw ang KSA sa Pilipinas. Mula sa kung paano manirahan ang bawat residente roon, hanggang sa kultura at relihiyon. Ang mga kababaihan doon ay tinatakipan nila ang kanilang katawan ng abaya. Para ang mga lalaking hindi raw nila tatay, tiyo o kuya ay hindi sila pagnasaan. Parte yun ng relihiyon nila na naiintindihan naman ni ate dahil Muslim din kami. Ibang-iba rin ang pagtatrabaho bilang DH sa Saudi. Bilang domestic helper, kadalasan ay hindi nasusunod yung nakasulat sa kontrata. Halimbawa, sa Saudi, pinapayagan ng gobyerno nila na 6 na miyembro lang ang bawat pamilya. Pero sa kaso ni ate ron, sa amo niya, ay 10 miyembro ang nasa bahay nito. Nakasaad din sa kontrata na dapat ay day off ni ate tuwing Sabado. Pero nung minsan daw ay hindi niya naranasang makapag-day off dun. Kahit nga raw may sakit siya, kinakailangan pa rin niyang magtrabaho. Nakakapagpahinga lang daw si ate kapag matutulog na. Isa ring problema ron ay walang kalayaan si ate. Nasa bahay lang talaga siya at nagtatrabaho. Nakakalabas lang siya kapag nakakapagpadala. Gustong-gusto na nga ni ate na umuwi ng Pilipinas, pero hindi pa tapos ang kontrata niya ron. Nakaramdam ako ng awa kay ate kasi siya ang nakaranas ng paghihirap na yun. Ngunit mabuti na lang din at hindi siya binubugbog o minamaltrato ng pisikal ng amo niya. Hindi kagaya ng ibang mga DH na sinamang palad. Basta marami pang kinuwento sa akin si ate tungkol sa pamumuhay ng amo niya. Tuwing madaling araw nga daw, kapag daw makarinig siya ng ingay, ay bawal na bawal daw siyang lumabas. Kahit tingnan lamang ang ingay na yun. Papatayin daw kasi si ate. Oras na labagin niya yun. Kaya sa sobrang takot niya, hindi niya yung ginagawa. Kakaiba rin ang amoy ng sikretong kwarto na pinanggagalingan ng ingay tuwing madaling araw. Iyon yung kwartong hindi pa niya napasukan simula nung pumunta siya ron. Wala naman daw siyang balak pumasok sa kwarto na yun. Dahil baka patayin nga siya ng amo niya. Ngunit parang may kakaiba raw sa silid na yun. Nakasusulasok daw ang amoy at parang may nabubulok. Isa pa sa pinagtataka ni ate, puro mapuputla ang balat ng bawat miyembro ng pamilya ni Madam Hanasa na parang may mga sakit. Malalalim at lubog daw ang mga mata nito. Mapuputla ang labi at namumula ang mga mata. Naikwento nga rin ni ate
na parang nag-aaral ng itim na mahika ang amo niya dahil puro itim na accessories ang disenyo ng bahay. Naisip tuloy ni ate na baka vampira ang pamilyang pinagtatrabaho niya. Minsan si ate dinadaan na lang sa biro eh. Kaya nga laking pasasalamat ni ate nung natapos na ang kontrata niya kasi sa wakas ay matatapos na ang kalbaryong dinanas niya. Pero bago siya makauwi nun, may ipinainom daw muna ang amo niya sa kanya na isang kape na nilagyan daw ng itim na maliit na bola. Basta kakaiba raw yun. Wala daw siyang nagawa nun kung hindi tanggapin na lamang. Sabi pa ni Madam Hanasa, baunin niya raw ang maliit na itim na bato pag-uwi niya. Pagkatapos nun ay nakauwi na si ate sa Pilipinas. Maayos naman ang pamumuhay namin dahil medyo naiahon na namin ang aming buhay. Balak pa nga naming magtayo ng kabuhayan mula sa naipundar ni ate. Pero nung lumipas ang 1 linggo, doon na ako may kakaibang napapansin kay ate. Ilan sa mga naging kakaiba kay ate ay tuwing kakain na kami, ay palaging mainit ang katawan nito. Tapos ay iniluluwa nito lagi ang ulam namin. Ayaw raw niya ang lasa kasi may bawang. Simula nun ay palaging dinuguan ang inuulam nito. Nalabis kong pinagtatakan. Parang palagi itong uhaw at gutom. Minsan nga naisip ko na baka buntis talaga si ate at naglilihi. Pero napansin ko pa na ang mga mata nito ay namumula. At kabaliktaran sa buntis ay nangangayayat ang katawan ni ate. Nagiging maputla na rin ang balat niya. Nung isang beses sinamahan ko siyang magluto sa kusina, ay aksidenteng nasugatan ako sa kamay. Natusok ng kutsilyo nang hindi sinasadya habang naghihiwa ako ng gulay. Dahil dun ay mabilis pa sa 4:00 hinawakan ni ate ang kamay ko. Tinitigan muna nito saglit ang aking mga kamay. Pagkatapos ay sinipsip niya ang dugong lumabas sa sugat ko. Paasig kong pinagsabihan nito kung bakit niya ginagawa yun. Nagulat na lang ako kasi hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa lip ay sinabi ni ate na masarap daw ang dugo ko. Matamis-tamis daw. Doon na ako labis na nagtataka. Nung mga panahon na yun, alam kong may kakaiba kay Ate Maria. Alam kong may bagay siyang hindi sinasabi. At ang mga bagay na yun, ang pilit kong inalam sa paglipas pa ng mga araw. Hanggang sa sumapit ang undas, naaalala ko. Gabi noon at malamig ang panahon. Unang araw yun ng Nobyembre. Nasa bahay lang kami nun. Yung pintuan nga namin ay may mga nakasinding kandila. Dahil kung ilan ang bilang ng kandila, yun din ang bilang ng mga namayapa sa amin. Tradisyon na rin yun sa amin. Nasa sopa lang ako nun. At abalang nanunood ng palabas sa TV. Sina nanay at tatay ay natutulog na. Habang si ate ay nasa loob naman ng kwarto nito. 10:00 na ng gabi yun. Matapos kong manood ay umakyat na ako sa kwarto para matulog na rin. Subalit nang madaanan ko ang kwarto ni ate, ay napansin kong
Nakaawang ang pintuan ng kwarto nito. Magharap kasi ang kwarto namin, kaya napansin ko agad yun. Ang ginawa ko ay pumasok ako sa kwarto ni ate. Dahan-dahan. Pero nabigla ako dahil wala akong nakita dun sa kwarto. Wala si ate sa loob. Nagtataka ako kasi gabing-gabi na at hindi gawain ni ate na lumabas ng bahay ng ganong oras. Sa labis na pagtataka, ay tinahak ko ang kama ni ate. Umupo ako sa kama at pinakatitigan ko ang kwarto ni ate. Hanggang sa may mapansin akong dugo roon sa bandang cabinet ni ate. Imposibleng hindi yun makita dahil tumutulo ito. Kaya nilapitan ko yun at agad na binuksan ang cabinet. Halos mapasigaw ako sa gulat nang makita ko ang isang pusang patay. Wakwak ang tiyan nito. Wasak ang bibig. At nawawala ang mga mata ng pusa. Parang gusto kong masok sa nakasusulasok din na amoy na yun. Napakalansa. Napatanong ako bigla kung bakit may patay na pusa sa silid ni ate. At nagtataka rin ako kung bakit wala rin siya sa kwarto. Marami akong nabuong katanungan. Katulad na lang sa kung paano nag-iiba ang ugali ni ate. Labis na akong naguguluhan. Parang hindi ko na matanggap ang mga napapansin ko. Gustong-gusto kong kausapin si ate. Pero napapansin ko din na parang bugnutin ito nitong mga nakaraang araw. Laging mainit ang ulo. At habang lumilipad ang aking isipan, ay natigil na lamang ako sa pagtataka nang may marinig akong boses sa aking likuran. Bakit ka narito? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Boses ni ate ang narinig ko. Napaharap ako bigla sa gulat. Doon ay napansin ko na wala sa ayos yung damit ni ate. Parang andungis ng mukha nito. Magulo ang buhok. At humahangos ito na parang galing sa mahabang pagtakbo. Ate, pumasok lang ako rito kasi nakabukas yung pinto. Sabi ko pa. Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang papasok sa kwarto ko? Sagot ni ate. Lumabas na naman ang pagiging bugnuti nito. Tulad ng mga nakaraang araw. Pumasok lang kasi napansin ko parang wala ka dito. Medyo nagtataka kasi ko sa iyo ate. Matagal mo na bang ginagawa yung lumalabas ka? Sabi ko pa. Hindi ito sumagot. Sa halip ay hinatak ako nito at itinulak palabas ng kwarto. Sa susunod, huwag ka nang papasok dito. Sabi pa ni ate. Bala ko pa sanang kumprontahin si ate, subalit natatakot naman ako na baka mag-away kami. Kaya nanahimik na lamang ako. Ngunit nasa isip ko na malalaman ko rin ang lahat. Hanggang sa sumapit nga ang 3 ng Nobyembre. Nung 2 araw ng buwan ay napansin ko ulit na wala si ate sa kwarto niya. Palihim ko siyang inaabangan sa kwarto ko kaya kapag umuwi siya, dun ko napapansin na humahangos ulit siya. Magulo ulit ang ayos niya at kakaibang kilos. Kaya nung sumunod na gabing yun, nung 3 ng Nobyembre, ay inabangan kong muli ang galaw ni ate. 7:00 pa lamang ng gabi
ay nagpanggap na akong tulog dahil bala kong sundan si ate at alamin ang ginagawa niya tuwing gabi. Nung sumapit na ang 12:00 ng gabi, ay napansin kong lumabas si ate sa kwarto niya. Tiningnan pa nga niya ang kwarto ko kaya nagpanggap ulit akong tulog. Nung umalis na si ate, ay dahan-dahan akong bumangon at maingat na sinundan ko ito. Habang binabagtas ko, ay lumabas si ate ng bahay. Patago akong sumusunod sa kanya. Hanggang sa pumunta ito sa parang kakahuyan. Medyo nakakatakot na dahil madilim na yung gabi. Nakasunod lamang ako at sinisigurado kong hindi niya ako mapapansin. Nang bigla na lamang huminto si ate sa isang lugar. Medyo masukal lang ang lugar na to. Maraming punong nakapaligid. Hanggang sa bigla na lamang nagpalit ng anyo si ate. Kakaibang gulat ang nadama ko nun. Pinigilan kong mapasigaw. Kaya napatakip ako sa aking bibig. Naging buhaghag ang buhok ni ate. At parang may lumabas sa likuran nito na hindi ko mawari kung ano. At dun ko pa lamang napagtanto na para itong malaking pakpak ng paniki na lumabas sa likuran nito. Nagsihabaan na rin ang mga kuko ni ate at matutuli sa mga dulo nito. Nang bahagyang makita ko, ay kitang-kita ko ang mga mapupulang mga mata nito na nanlilisik. Kakaibang takot ang bumalot sa akin nung gabi niyon. Ngunit higit pa ron, ay dun ko napagtanto na naging aswang si ate. Gulong-gulo ang aking isipan, bukod pa sa matinding takot na darama nung gabi na yun. Sa isang iglap, ay parang biglang nawala si ate. Ngunit rinig na rinig ko yung pagpagaspas ng pakpak nito. Kaya kahit binabalot na ako ng matinding takot, ay hindi ko malaman kung saan ako humugot ng lakas ng loob. Ngunit sinundan ko yung pagpagaspas ng pakpak na yun.